Magandang umaga po sa ating lahat. God is good! And all the time, God is good. Amen! Salamat sa Panginoon for this privilege again na muli ay tatayo ako sa inyong harapan to share my simple exhortation. So, ang theme natin today is stewardship again. So, ano nga ba talaga yung stewardship? So, hango sa salitang steward na ang ibig sabihin ay manager. So, kung sa Tagalog is katiwala. Amen? So, ito ay nabanggit maraming beses sa Bible. Kung alam nyo, kung nagbabasa kayo ng Bible, so malalaman nyo kung saan ba ginamit yung steward. So, sometimes the actual term is used and sometimes it's discussed in principle. So bilang isang mananampalataya, naniniwala tayo na ang lahat ng meron tayo ngayon ay pawang nanggagaling sa ating Panginoong Hesus. Tama o mali? Tama. So amen. Praise the Lord. So siya ang ating creator and owner ng lahat. However, God empowers us as managers of the blessings He gives us. So ipinagkatiwala ng ating Panginoong Hesus ang time and opportunities, yung abilities and possessions, and yung blessings ng mundo and its resources. So, but what does it mean to manage our blessings? How does the Bible advise us in proper stewardship? So, bilang isang katiwala, we are responsible to Him for their proper use. Isang itong paraan ng Diyos to help us mature and develop our character traits, even our attitudes. So, ang sabi nga doon sa tawag nito, 1 Corinthians. But before that, ano yung mga character traits being a good steward? So, one must possess faithfulness, trustworthiness, loyalty, and accountability. So, in 1 Corinthians 4 verse 2, ang sabi, moreover, it is required in stewards that one be found faithful. So, bilang isang katiwala, dapat tayo ay matapat sa lahat ng bagay, maliit man siya or malaki. Kasi yun ay ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So, remember the parable of the talents, yung bag of golds sa NIV. So, kung nagbabasa tayo, alam niyo yung story. So, ito yung time na kung saan yung masters nagbigay siya ng talents doon sa tatlong servants. So, isipin na lang natin, the master represents God and the servants represents us. So, the first servant is given 5 talents. Yung pangalawang servant, binigyan siya ngayon ng 2 talents. At yung third servant, 1 talent. So, the first 2 servants invest what they are given and are able to double the master's money. But the last servant decides to bury his talent. So, dahil sa takot niya, binaw na lang niya yung kanyang pinagkatiwala ng master sa kanya na talent. So, when the master returns, he rewards the first 2 servants. Natuwa siya because he saw the effort, yung diligence ng 2 servant. And doon pinag-declare ng master, makikita natin siya sa verses 21 tsaka verses 23 na ang sinabi niya, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. So nakita ng master na faithful sila, kaya pinagkatiwalaan pa sila ng mas marami. So he knows that they will be loyal as well to do their best para ma-please yung master at maging kalugod-lugod yung kanilang ginawa. But while on the other hand, when the master finds that last servant did not use what he was given, there are consequences. Dito na pumapasok yung accountability. Bakit? The third servant was not criticized because he fell short of doubling his investment. The master was disappointed in him because he wasted an opportunity. So he didn't do anything at all when he could have used what he was given to grow the master's wealth. Maraming salita. Sa madaling salita, hindi siya nag-involve. Kung sa atin ba? Hindi siya nag-involve or nag-participate man lang. Hindi siya nag-effort or nag-contribute para sana mapalawak yung kaharian ng Diyos. Amen? So note dito na
the meaning of this parable extends beyond use of money. So hindi lang siya patungkol sa kung paano natin gagamitin yung money. God has given each of us a wide variety of gifts. Meron tayong kanya-kanyang mga gifts na ipinagkaloob ang ating Panginoong Jesus. He expects us to use what He has given in the ways it is meant to be used. And the bigger picture is to use our gifts in service to Him for His purpose and glory alone. Then, last time, itong verse na ito or itong passage na ito, ginamit ko siya for our tithes and offerings, right? So kung nakinig kayo, marirecall ninyo kung ano yung sinabi ko. So pumasok doon yung honesty, integrity, yung loyalty, trustworthiness, faithfulness, and accountability as well. So dito naman, i-relate ko siya sa buhay natin ngayon. So bilang isang domestic helper, huwag nating mamaliitin ang ating trabaho. Kasi nga ito yung ginamit, ito yung vessel natin sa blessing ng ating Panginoong Jesus na ipinagkaloob sa atin. And what more, isa itong training ground natin ng mas higit pang pagpapala ng ating Panginoong Jesus. Amen? So malinaw ang aral ng parable. Tayo rin ay isang steward sa tahanan ng ating mga amo. So ipinagkatiwala nila sa atin ang kanilang tahanan at pamilya. So dapat rin tayo na maging responsible sa paraan na ipakita natin ang respeto at pasasalamat sa kanila. Marahil iniisip natin na ang ating gawain ay simpleng tungkulin lamang. Maglilinis ka, hatid sundo ka ng bata, mag-aalaga ka. Akala natin, simple lang siya. Pero sa mata ng Diyos, ang bawat maliit na gawain na ginagawa natin ng may katapatan at pagmamahal ay malaking kahulugan sa Kanya. Amen. So for example na lang, kapag tayo ay naglilinis ng bahay, isipin natin na ito ay paglilingkod, hindi lamang sa ating amo, kundi sa Panginoon na nagbigay sa atin ng lakas. Kaya nga, ang laging sabi ni Pastor dito sa pulpit, di ba? Na kapag after ng holiday natin, uuwi tayo sa mga amo natin, tapos makikita natin na napaka-untidy niya. So instead na maiinis tayo, magrereklamo tayo, magpasalamat na lang tayo kasi meron pa tayong trabaho, di ba? Praise the Lord. So in the first place then, ito yung pinili nating trabaho. So kailangan maging matapat tayo sa ating mga amo. So upang maging, kumbaga, kasi tayo ay katiwala nila, bigyan tayo ng authority na mas, kumbaga, maging nila kaagapay sa kaayusan, kalinisan ng kanilang bahay. At dito rin makikita natin, isipin natin na kapag pinangalagaan natin yung pagtatrabaho natin sa mga amo natin, sa mata ni Lord, tayo rin ay nagpapahalaga, naglilinis ng kanyang templo. So yung pangalawang example naman, kapag nag-aalaga ng bata or matanda. So syempre dito sa Hong Kong, hindi lamang bata yung inaalagaan natin. Di ba? Yung iba mga elders yung pinag-aalagaan. Tandaan na tayo ay katuwang ng Diyos sa pagbibigay ng kalinga at pagmamahal. So kahit gaano pa kakulit or kapasaway ng alaga natin, sikapin natin maging compassionate. Kasi dito tayo minumold ng ating Panginoong Jesus. Kung para sa atin kasi, di ba, yung alaga ko is bata. So, dumating ako dyan kinila amo, 8 months old pa lang yung alaga ko. So very cry baby siya, palaging naiyak. So, syempre yung mga amo ko, dahil siguro first time nilang magkaroon ng baby, hindi pa nila alam kung paano siya mag-alaga ng bata. So, yung bata, umiiyak siya halos 1 to 2 hours. So, sometimes hindi ko muna siya inaano, lalo na kung in the middle of the night. Syempre, kasagsagan ng pahinga ko na rin yun. Pero, pag nung napansin ko na hindi talaga nila ma-stop yung bata, hindi nila mapatulog ulit. So that's the time na doon na ako sa kanila, tutulong sa kanila na mag-alaga. So pag yung bata talaga hindi siya tumigil sa kakaiyak, alam mo yung ginagawa ko na lang. Kasi ako, pagka yung bata umiyak, na rin ako, impatient na rin ako, naiinis na rin ba ako. Pero ang ko na lang, kasi ang tinuturo sa atin ng Panginoong Jesus bilang isang Kristiyano, maging compassionate tayo, maging mapagmahal tayo sa ating alaga. So ngayon, ang ginagawa ko na lang, inaanahan ko na lang siya, kinakantahan ko na lang siya ng praise and worship song. So,
siguro mga after 5 to 10 minutes nakatulog na siya. So there is also a time na sa kwarto, nandoon na lang si Ang kasi magtatabi silang matulog. Ay, sabi ko sir, magtay ka na lang matulog. Kakantahin mo na lang si Alaga. Just, matulog ka na lang dyan at lalabas na lang ako pag natulog na rin siya. And praise the Lord, nakatulog naman si Alaga. Amen. And then, dito rin, binibuild up ang ating attitude. Yun nga, sabi ko, pagiging short temper natin, na mas pinapalawak ng ating Panginoong Jesus yung ating patience at saka yung self-control. Na instead na mainis tayo, like, yung mapipisil ba natin yung bata, so hindi na natin siya gagawin kasi accountable tayo sa Panginoon, di ba? And then, next is, yung next example, yung nagsusumikap tayo kahit pagod. Ang ating sakripisyo ay nakikita ng Diyos at siya ang magbibigay ng gantimpala. So ito na yung katulad yung doon sa parable, the first two servants who was given reward ng ating ng master. Same thing sa atin. Alam natin na kapag ginawa natin yung best natin sa ating mga amo, may reward. Para sa akin dyan sa amo ko, mapapansin ko sila na kapag yung parang nakita nila yung best ko na ginawa ko, ang reward nila sa akin, hindi naman siya pera, pero at the end of the day, meron silang ibibigay sa akin na something like the bread, the cake, yung makakain ba. So, yun, buti ng Panginoon kasi yung amo ko, nakikita nila yung sacrifices ba. Sacrifices ko bilang isang katiwala, bilang isang helper. So, ganun din kayo. Alam ko na may kanya-kanya tayong experiences in life. And meron din, iba-iba kasi yung attitude, yung personality ng ating mga amo. But, meron pa rin yan na makikita sa inyo. Kapag ka na-satisfied ang iyong mga amo, they will going to reward you as well. So, kung tayo talaga ay nagsusumikap, pero kung hindi, katulad ng last servant, di ba? Yung meron siya, kung ano yung meron siya, mas lalo pa siyang nawala. Kasi nga, hindi siya, kumbaga para sa mata ng master, hindi siya makapagkakatiwalaan. Kasi sabi nga niya, di ba, doon sa last, you are lazy, di ba? So, kung ano yung meron ka, tanggalin at you will be cast into the wilderness where there will be gnashing of teeth. So, yun, may mga consequences ang mga bagay. So, dito hindi man agad nakikita ang bunga ng ating pagsusumikap, ngunit ang Diyos ay tapat. Sabi niya, pamamahalain kita ng marami. So, that is a promise of the Lord sa buhay ng bawat Kristiyano. So, gaano man kaliit ang mga bagay na ating ginagawa, kung tayo ay may katapatan, magbubunga ito ng mas malaking oportunidad. Ang ating sipag at tiyaga ay maaaring magbukas ng mas magandang trabaho, mas maayos na buhay, at higit sa lahat, mas malalim na relasyon sa Diyos. So dito, the moment na napunta ako dito sa Hong Kong, dito nakilala ko si Lord, at dito rin mas nahuhubog yung faith ko ba. Dito rin ako mas nagagamit ng Panginoon. So napakabuti ng Diyos kasi kahit saan tayo dalhin, kung talagang tayo ay tinawag, kung tayo ay pinili ng Diyos, and there is the willingness sa heart natin na i-receive yung nais ng Panginoon sa atin, yung will niya, then magagamit tayo ng Panginoon for His purpose and glory alone. So, ang tunay na gantimpala ay hindi lamang material, kundi ang kagalakan ng Panginoon na naghihintay sa atin, and that is yung reward natin in heaven, and that is eternity. Amen?